naungusan ni senatorial aspirant Pastor Apollo C. Quiboloy sa isang survey ang mga dati ng mga senador at muling tumatakbo sa 2025 elections. Sa pa-survey ng social media page na Archlight, lumabas na numero 1 ang buting pastor sa lahat ng mga kumakandidato sa pagkasenador. Narito ang balita ni Margot Gonzalez. Malayo pa ang halalan ay matunog na ang pangalan ni Pastor Apollo C. Quiboloy bilang isa sa mga tumatakbo para sa pagkasenador sa 2025 elections. Ang COMELEC ibinasura na ang petisyon na nagpapadiskwalipika sa kanya. Wala naman daw kasing basihan para hindi makatakbo sa halalan ang butihing pastor. Sa mga survey, patuloy ang pag-angat ni Pastor Apollo. Sa third run ng pa-survey ng social media page na Archlight na may halos 2 milyong followers, nanguna na si Pastor Apollo C. Quiboloy. Naungusan na ng butihing pastor ang mga re-electionist gaya ni Senator Bato de la Rosa at Senator Christopher Bongo. Wala naman sa top 12 sina Tito Soto, Ping Lacson, Amy Marcos, Manny Pacquiao, Pia Cayetano, Mama Aquino, Francis Tolentino, Bong Revilla, Kiko Pangilinan at Domingo Hunasan. Ligwak din sa survey ang convicted child abuser na si Franz Castro. Ginawang survey mula December 17 hanggang December 20, 2024. Ang tanong sa mga partisipante, sino sa 66 na senatorial bets ang makapagsusulong ng zero corruption sa Pilipinas? Sa naturang survey, si Pastor Apollo ang lumabas ng numero 1 may plataporma para tuluyang iwaksi ang talamak na korupsyon sa bansa. Si Pastor Apollo, kahit nung hindi pa siya tumatakbo sa anumang posisyon, kaliwat kanan na ang ginagawang humanitarian works, hindi lamang sa Pilipinas, kundi maging sa iba't ibang panig ng mundo. Si Pastor Apollo C. Quiboloy, walang bahid ng korupsyon. Kitang-kita yan sa mga naipundar, naipatayo, at mga programa ng kanyang kongregasyon na The Kingdom of Jesus Christ sa loob ng napakaraming taon para sa mga miyembro, tagasunod at mga benepisyaryo nito. Ang Children's Joy Foundation Incorporated na itinatag ni Pastor Apollo Quiboloy noon pang 1998 ay nagawang makapagpaaral, makapagpakain at makapagbigay ng tirahan sa milyon-milyong ulila at may hirap na mga kabataan dito sa Pilipinas at sa buong mundo. Pagdating naman sa Jose Maria College Foundation Incorporated na itinatag ni Pastor Quiboloy noong taong 2002, 70% sa mga estudyante rito ay scholar ni Pastor Apollo Quiboloy. Habang ang Sunshine Philippines Movement o SPM na itinatag naman ng butihing pastor noong taong 2005 ay hindi rin natitinag pagdating naman sa pangangalaga ng kalikasan at pagsasaayos ng kapaligiran. Lalo pa itong naging aktibo nang sunod-sunod at tumama ang mga kalamidad nitong taon. Kaliwat kanan ang ginagawang pagtatanim at reforestation ng SPM sa ilalim ng One Tree, One Nation Tree Planting Activity sa iba't ibang panig ng bansa, maging ang cleanliness drive ng SPM sa mga lugar na gabundok ang basura. Pagdating naman sa pagtulong sa mga nasalanta ng iba't ibang sakuna at kalamidad, number 1 responder ang butihing pastor pagdating sa pamamahagi ng relief goods at financial assistance. Tuwing sasapit naman ang birthday ng butihing pastor tuwing April 25 ay milyon-milyong mga bata ang pinapakain nito sa buong Pilipinas at sa iba't ibang bansa. Tambuhalang cake ang nahahanda ng butihing pastor para sa mga bata taon-taon. Meron ding unlimited rides, candies, cotton candies, ice cream at iba pang mga pagkain. Meron ding parada ng mga character sa Disneyland, talaga namang kinagigiliwan ng mga bata. Ang Sunshine Media Network International o SMNI na itinatag rin ni Pastor Apollo Quiboloy ay naging numero 1 at kung hindi may bukod tanging tagapaghatid ng totoo at patas na balita. Ito ang numero 1 at tanging stasyon na nagsisiwalat ng mga hindi makataong gawa ng CBP and PNDF na nagbigay ng kamulatan sa mga tao para hindi sila maninilang sa mga ginagawa nitong recruitment sa mga iba't ibang eskwelahan at institusyon. Yan ay ilan lamang sa mga hindi mabilang na resibo o patunay ng mga nagawang kabutihan at kawang gawa ni Pastor Quiboloy sa loob at labas ng bansa.
Tunay nga na kahit noon pa, hindi na maikakaila ang malaking malasakit ni Pastor Kibuloy sa mga nangangailangan at ang mga malaking programang napagtagumpayan nito para sa kanyang mga kababayan. Tumanggap na rin ang butihing pastor ng iba't ibang pagkilala dahil sa kanyang mga natatangi at kangahangang humanitarian works. Asahan nga na sa oras na maupo si Pastor Apollo sa Senado, magtutuloy-tuloy ang nasimulan niya na siguradong mas lalawak pa ang sasakupin at aabutin ng mga programa at proyekto na makatutulong sa pagpapahusay ng buhay ng bawat Pilipino na daan sa mas maunlad na bansa dahil ito ang Pilipinas nating mahal. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Margaret Gonzalez.